Ang kwentong ito ay nangyari noong sa Maynila pa ako nagtatrabaho. Ilang taon na rin ang nakakalipas. Pero ramdam ko pa rin ang takot na dulot ng alaala na ito. Ang pangalan ko po pala ay Valerie. Tawag nila sa akin ay Val, para raw maikli lang. Taga-probinsya po talaga ako. Naalok lang ng isang kakilala na mag-apply dito sa Manila at natanggap naman. Ang boring ng buhay ko dito. Trabaho, bahay lang ang routine ko sa araw-araw. Yung boyfriend ko kasi, naiwan sa probinsya. Balak niya sanang sumunod at sa Maynila na rin maghanap ng trabaho. Kaso may kontrata pa siya nun, di pa pwede. Ang naging libangan ko lang noon kapag may ekstrang pera ay ang panunood ng sine tuwing day off. Noon pa man, mahilig na talaga ako sa mga pelikula. Lalo na kapag love story. Kilig na kilig ako lagi. Paborito ko ang tambalan ni John Lloyd at Bea noon. Lahat ng pelikula nila na magkasama, napanood ko na. Noong ika-26 na birthday ko, wala akong kasamang mag-celebrate. Yung boyfriend ko nasa trabaho. Meron namang mga bumati sa akin sa Facebook, pero wala sa personal. Ang lungkot ko nun. Naisip ko, manonood na lang ako ng pelikula sa mall. Hindi ko nga gusto yung mga showing na pelikula. Kaso naisip ko, kaysa magmukmok sa bahay, manonood na lang ako. Pumasok ako na may bitbit na popcorn at soda. Nagulat ako kasi halos walang tao. Siguro 5 lang kaming audience na nandoon. First time kong nakakita ng ganun kakonting tao sa sinihan. Siguro kasi pangit yung movie. Umupo ko dun sa malapit sa likod. Paborito kong pwesto yon. Kitang-kita mo ang buong widescreen. Nagsimula yung pelikula. Ewan ko ba, hindi ako makapag-focus. Paglingon ko sa kanan, may lalaking halatang sobrang tangkad kahit na nakaupo. Madilim so hindi ko kita yung itsura niya. Basta nakakap siya. Tapos t-shirt na dark din. Hindi ko siya nakita nung una akong pumasok doon. Nagtaka ko syempre. Ni hindi ko man lang napansin. Balik ako sa panunood. Pangit nga talaga yung pelikula. Medyo nangihinayang na ako sa binayad ko. Nang ibalik ko yung tingin ko dun sa lalaki, nagulat ako. Mas lumapit na siya sa akin. Dati mga 8 upuan yung pagitan namin. Tapos sa ikalawang tingin ko, siguro 4 na lang. Medyo kinabahan na ako nun. Ang creepy kasi. Dati, minabalitaan na akong may manyak daw sa mga sinihan na hinihipuan yung mga babae. May pepper spray naman ako sa bag, pero nakakatakot pa rin. Hindi na ako nanonood ng pelikula. Nakatingin pa rin ako sa screen. Pero yung pinakikiramdaman ko talaga, yung lalaki na. Kasi mapapansin ko naman kung gumagalaw siya. Imposibleng hindi. Wala akong naramdamang kahit ano. Pero paglingon ko ulit, 2 upuan na lang ay magkatabi na kami. Nadagdagan yung takot ko. Pilit kong inaaninag yung mukha niya. Kaso madilim talaga. At saka yung anggulo ng mukha niya, palayo sa akin. Tapos bigla na itong lumingon. Akala ko nga nag-snap yung leeg niya sa bilis ng paglingon niya sa akin. Real life jump scare talaga. Kasi wala siyang mukha. May buhok siya. Ulo, pero walang mukha. Hindi pwedeng masabi na madilim kasi yung ilaw mismo ng screen ay nasa mukha niya nung time na yon. Napatalon talaga ako sa upuan. Kinuha ko na yung bag ko at tumakbo na palabas. Nagulat nga yung bantay doon sa labas kasi bakit daw parang nakakita ako ng multo. Sabi ko, may lalaking walang mukha doon sa loob ng sinihan. Sabi ng bantay, ako na raw ang ika-5 audience na nagsabi na may nakita silang lalaking walang mukha doon. Pero kapag pinapasok naman daw nila, wala naman daw silang nakikita.
Nang makauwi ako sa bahay, hindi ako nakatulog. Grabe pa rin yung takot ko. Simula nun, hindi na talaga ako nanonood ng sine ng mag-isa. Kamusta po mga kapasta? Ako po si Boy. Hindi ko tunay na pangalan. Gagamit na lamang po ako ng alias kasi aminado akong hindi tama at nakakahiya yung bagay na ginawa ko. Kasi naman nagluluksa at gipit na nga yung mga tao ay nagawa ko pang pagnakawan. Sugarol po talaga ako mula pagkabata. Impluwensya ng mga kasama ko sa bahay na puro sa sugalan nagtatrabaho. Hindi po ako nakatapos ng pag-aaral dahil nalulunga ako sa sugal. Hanggang sa iyon na nga lang din ang naging hanap buhay ko. Pero kaya nga tinawag na sugal kasi sa palaran lang lahat. Minsan swerte, minsan naman malas. Kabilang ako doon sa mga minamalas na tao. Dahil sa tuwing magkakaroon ng raid sa sugalan ay isa ako sa palaging nadadampot at nahuhuli. Kaya labas-masok na lamang ako sa kulungan. Pag sinaswerte, pinapayansahan ako ng boss ko. Pag nagkakahigpitan ay mabubulok na muna ako sa kulungan bago ako makalabas. Katulad nga noong mga time na yun. Mahigit 6 na buwan akong nasa loob. Paglabas ko ng kulungan, back to zero ako lahat. As in wala lahat. Kasi bago ang mayor, tapos nagpapasikat pa kaya bawal lahat ng uri ng sugal. Yun lang ang alam kong pagkakakitaan. Isang araw, nabalitaan kong namatay na yung isang barkada ko. Kaya naman dumayo ako doon sa kanila para makiramay. Sa lugar nila hindi bawal ang sugal, lalo na't pagdating sa lamay. Kaya kabi-kabilang mesa ang mga nagsusugal noong pumunta ako. May sakla, tong eats at poker. Kating-kati na rin yung kamay kong magsugal pero wala naman akong pera. Kailangan kong dumiskarte. Kaya naisipan kong magboy sa sakla. Iyon bang utusan ng mga personnel? Tagabili ng pagkain nila, alak, yosi. Tamang-tama, kadarating lang nila. Nagsiset up pa lamang sila kaya wala pang boy na pwedeng umasikaso sa kanila. Kaya naman nagpresenta ako. Wala namang tumutol sa mga nandoon kasi kilala na din nila ako sa lugar na yun. Hindi lamang ako sa sakla nagboy. Inikutan ko lahat ng mesang sugalan. Tagabigay ng kape at kukutin. Para ako na rin nakukuha ng saka nila para sa patay. Pero dahil nga ang pakay ko talaga ay makapagsugal, kaya bago ko ipasok yung saka, palihim ko munang kinukupitan yun para may pangsugal ako. Halos barya na lang ang tinitira ko para sa patay. Nang makaipon na ako, ipinasa ko na ang pagbuboy sa may gusto at naupo na ako sa tungitan. Buenas ako nung gabing yun. Nagsunod-sunod ang mga panalo ko. Lumipat naman ako sa sakla. Jackpot, ang lalaki ng panalo ko. Tuwang-tuwa ako noon. Kasi noon lang ako uli nakahawak ng ganoong kalaking pera. Hindi ko alam kung ano yung nagbigay sa akin ng swerte. Yung pagiging boy sakla ba? O yung saka o tong nakinupit ko. Pero kahit sinuwerte ako nung gabing yun, hindi ko man lang naisip ibalik yung kinuha kong pera o mag-abuloy man lang sa patay. Alam ko naman na mahirap lang ang pamilya ng tropa ko na yun at umaasa lang sa pasugal para may pandagdag. Kinabukasan, bumalik uli ako doon. Hindi na ako nag-abalang magboy kasi madami pa akong pera pang sugal. Nung una panay pa ang kabig ko. Pagkatapos ay mas nadagdagan pa ang pera ko kaya sa isip ko tiyak na uuwi akong paldo-paldo. Pero sa kalagitnaan, biglang nadiskaril ang laro ko. Bigla kasi akong nakaramdam ng pagkaalinsangan. Parang init na init akong hindi maintindihan. Nasa ilalim naman kami ng puno at mahangin pa nga noong mag-umpisa kami ng laro.
Wala rin naman akong nakikitang tao sa paligid ko, pero pinagpapawisan ako ng husto. Paglibot ng tingin ko, bigla akong napa-second look sa may pintuan ng bahay ng tropa kong nakaburol. Paano? Nakita ko kasi siya doon. Nakaupo sa may pinto. Suot ang pamburol at masama ang tingin niya sa akin. Dahil doon ay napaunat ako ng upo. Pero pagtingin ko uli, wala na siya doon sa may pinto. Kasi pala, nandoon na siya nakaupo sa katabi naming mesa ng mga naglalaro ng poker. Titig na titig siya sa akin. Nagtayuan ang balahibo ko pero hindi ko maipalhata sa mga kaharap ko kasi hindi naman sila maniniwala. Dahil nawala ako sa focus, nasira ang diskarte ko at nagsunod-sunod ang pagkatalo ko. Nahirapan ako makabawi dahil hindi umaalis doon ang imahe ni Estong hanggat hindi ako masaid. Sa kagustuhan ko makabawi, walang natira sa akin kahit 5. Ang laki na sana ng pera ko, naging bato pa. Imbis na umuwing paldo, umuwi akong bigo. Hindi pa ako doon nilubayan ng multo ni Estong. Habang pauwi kasi ako ay lakad takbo ako sa daan dahil sinusundan niya ako. Sanay ako sa kulungan at hindi ako matatakotin pero napakabugnoon ang dibdib ko. Halos katutulog ko pa lamang noon nang maalimpungatan ako. Naramdaman ko kasing may kung anong malamig na humawak sa paa ko. Pagtingin ko nandoon na naman ang multo ni Estong. Ayaw niya talaga akong patahimikin. Kaya naman humingi na ako ng tawad sa ginawa ko at napilitang gumawa ng paraan para maibalik yung perang pinangsugal ko lang. Makadagdag man lang sa kailangan pa nilang pera para maipalibing na siya. Ako nga pala si William. Tagahanga ako ng channel ninyo. Gustong-gusto ko ang paraan kung paano nyo ninanarrate yung mga kwento na ipinapasa ng mga listeners ninyo. Sabi nung isang kaibigan ko, mag-submit din daw ako ng kwento dito. Baka sakaling mapili. Kaya eto, naglakas loob po ko. Nangyari ito noong tumigil ako sa pag-aaral. Imbes na tumambay sa bahay, sabi ni nanay, maghanap daw ako ng trabaho. Para may ipon naman daw ako sakaling makabalik ako sa pag-aaral. 17 pa lang ako noon. Ang hirap maghanap ng trabaho kasi madalas 18 pataas ang hanap nila. Kaya nung nag-apply ako sa mall, pineke ko yung edad ko. 18 yung nilagay ko. Natanggap naman agad ako kasi yung mukha ko talaga pasok na rin namang 18. Coffee shop siya. Bagong bukas lang doon sa mall na yon. 3 days muna kaming nag-training bago nagsimula. Ang weird nung unang linggo ko doon. Kasi may nangyari na agad na kababalaghan. Ang daming tao sa mall. Pero wala man lang pumapasok doon sa shop namin. Lagpas 3 na ng hapon, ay wala pa rin kaming customer kahit isa. Merong napapadaan na sisilip saglit. Nakikita ko na balak sana nilang pumasok sa shop. Kaso biglang nagbabago ang isip nila at aalis. Sabi ng manager namin, wag daw kaming mawalan ng pag-asa. Kasi gano'n naman daw talaga ang negosyo. Sa buong araw na yon, isa lang ang naging customer namin. Take out pa. Sunod na araw, pareho lang ang nangyari. Nakakagulat kasi may event nun yung mall. May dance contest ng mga bata. Pero nilangaw na naman yung coffee shop. Sabi ko dun sa isa kong katrabaho, baka may balat siya sa puwet kaya walang pumapasok. Natawa lang siya. Sabay palo sa akin sa balikat. May isang customer na dalaga. Pumasok siya. Sinalubong ko agad. Binigyan ko ng menu. Kaso nung tumingin siya dun sa pinakadulo ng coffee shop, napasimangot siya. Tapos tumalikod at umalis. Sabi ni manager, habulin ko raw.
Itanong ko kung bakit nagbago ang isip niya. Ginawa ko naman. Nginitian ko si ate. Sorry daw, sabi niya. Kasi gusto niya sanang subukan yung shop namin. Kaso nung pumasok siya, ang weird daw bigla ng pakiramdam niya. Tapos paglingon niya daw dun sa may dulo, may 3 lalaki na nakaupo sa mesa. Tinitignan daw siya ng masama. Parang nanlilisik pa nga raw yung mga mata. Yun daw ang dahilan kung bakit siya lumabas. Kinilabutan yung buo kong katawan nung marinig ko yun. Kasi wala namang tao doon sa dulo. 4 lang kaming crew na nandoon sa loob. 3 waiter at yung manager na nasa kaha. Pagbalik ko, sinabi ko agad sa kanila yung sinabi ng babae. Natakot sila syempre. Nabaling yung mga tingin namin doon sa lugar na sinasabi ng dalaga. Pero wala naman kaming nakita. May tinawagan si manager, tapos umalis siya saglit. Nung malapit na kaming magsara, bumalik si manager. Sinabi niya sa amin kung ano yung natuklasan niya. Yung pwesto raw pala ng shop namin ay pwesto rin ng isang kainan dati. Kaso hindi rin tinatao. Ang sabi ng mga customer, katulad din daw ng sinasabi ng dalaga. May 3 lalaki na nandidilat sa kanila kapag pumapasok sila doon. Nalugi na lang daw yung negosyo at nagsara. Tinapos lang namin yung 1 week namin dun sa shop. Puro takeout lang ang mga customer namin. Tapos after nun, nagsara saglit. Papabless daw nila yung pwesto. Inilipat kami sa ibang branch. Medyo malayo sa bahay namin, kaya hassle. Pero okay na yun. Kasi at least doon, tinatao yung shop. At saka walang entity na nananakot ng customer. Chito po ang pangalan ko. Hayaan niyo pong ibahagi ko yung isang kwento ng karanasan ko na nangyari noong kasagsagan ng pagkakulong ko sa bisyong sugal. Siguro mga 2017 yon. Hindi naman ako likas na sugarol. Wala nga po kong alam sa barahay. Pero simula nang matutunan ko at makatikim ng easy money mula doon, ay nagka-interes na akong matutunan pa ang iba't ibang klase ng sugal. Noong una, small time lang, katulad ng tong its at mga poker. Hanggang sa napadpad din ako sa mga kasino. At doon nga, nagsimula ang pagka-addict ko sa sugal. Sukdulang mapabayaan ko na ang trabaho ko. Tapos madalas akong absent dahil nakababad ako sa sugalan. Kung makapasok man ay wala naman sa focus dahil laging puyat. At ang mas malala pa, pati sarili kong pamilya ay napabayaan ko na. Dumating kasi sa punto na hinahayaan ko ng magutom sila. Kung gumagawa man ako ng paraan, para pa din iyon sa pagsusugal ko at hindi para may maipakain sa kanila. Sa sobrang paglulong ko, hindi ko na napapansin ang nangyayari sa kanila. Na hindi na pala halos nakakapasok sa eskwela ang 2 kong anak at laging walang baon. Sinisisi ko pa ang asawa ko na hindi makagawa ng paraan para matulungan ako. Puro na lang siya asa. Nawala na sa isip ko noon na mahina ang puso ng asawa ko at hindi pwedeng mapagod kaya hindi makapaghanap buhay. Hindi ko alam kung bakit ganoon katindi ang kaway ng mga baraha sa akin. Nakikita ko naman na unti-unti na kaming nauubos. Marami na akong gamit na naibenta sa kabila ng mahigpit na pagtutol ng asawa kong si Irene. Lagi na nga lang kaming nag-aaway pero wala akong pakialam kahit unti-unti na ring lumalayo ang loob sa akin ng mga anak ko. Ang tanging nasa isip ko na lamang noong mga oras na yon ay magkapera at magkaroon ng puhunan sa sugal. Noong time na yon, may ilang araw na rin akong nakababad sa sugalan at ayokong umuwi hanggat hindi nakakabawi. Pero isang gabi,
umuwi ako sa bahay. Hinahanap ko yung papel ng motor ko dahil bala kong isanla para may pangsugal ulit ako. Kung gaya noong mga nakaraan, hindi ako titigilan ng kakasalita ni Irene noon. Aawayin at susumbatan niya ako. Pero kakaiba noong gabing yun. Tahimik lang siya na nakita kong nakaupo sa may kama. Kahit nung tinanong ko siya kung nasaan ang papel ng motor ko, wala ni isang salitang lumabas sa bibig niya. Napipikon ako pero nagpigil na lamang ako. Noong makita ko ang hinahanap ko, ay sunod akong naglagay ng ilang damit ko sa bag dahil magtatagal ulit ako ng ilang araw sa sugalan. Hanggang sa nakatapos na lamang ako sa ginagawa ko, ay hindi talaga umiimik ang asawa ko. Pero paglingon ko sa kanya, ay nakita kong nakatitig siya sa akin. Hindi siya nagsasalita pero kita ko sa mga mata niya ang galit at panunumbat. Pero wala akong panahon sa drama niya, kaya binaliwala ko lang yun at umalis na rin sa bahay. Hindi ko na nasilip sa kwarto ang mga anak ko dahil baka tulog na rin naman. Kaya naman nagbabad ulit ako sa paborito kong sugalan. Pero nagsunod-sunod ang malas ko. Naisangla ko na nga yung motor ko tapos hindi man lamang ako nakabawi. Wala na akong dalang maisasangla dahil nauna ko nang naisangla ang cellphone ko. At malaki-laki na rin ang utang ko doon kaya napilitan akong umuwi ng bahay. Nagulat pa ako nang pag-uwi ko sa amin ay matanaw kong maliwanag ang buong bahay. Maraming bangko at mesa at marami ding tao. Habang palapit ako ay nanlalamig ang buo kong katawan dahil nakikita ko na ang kabaong. Pero sino ang patay? Napahinto ako sa gate at biglang pinanginigan ng tuhod nang makita ko ang mukha ni Irene sa tarpaulin. Ang asawa ko pala ang namatay. Parang nawalan ako ng lakas at naramdaman kong mapapaupo ako sa simento. Pero bago ako tuluyang mapaupo ay isang malakas na suntok ang dumapo sa mukha ko. Yung biyenan kong lalaki. Galit na galit siya at ako ang sinisisi sa pagkamatay ng asawa ko. Pero hindi ko ininda yung sakit kahit ilang ulit pa nila akong sinuntok ng bayo ko. Parang namanhid kasi ang buong katawan ko sa pagkakaalam na patay na ang asawa ko. Pero alam nyo ba? Mas lalo akong nagimbal nang nalaman kong patay na siya isang araw bago ako umuwi. Nakita ko ang petsa ng pagkamatay niya sa tarpaulin. Mali yata kako yung nailagay pero pinanindigan ng mga tao sa paligid ko na patay na si Irene bago pa ako dumating doon sa bahay. Imposible ka ako dahil naabutan ko pa si Irene noon na nakaupo sa kama namin. Pero mas imposible daw ang sinasabi ko dahil noong mga oras na yun ay kasalukuyan ang nasa punerarya ang bangkay niya. Hindi raw kasi nila ako makontak. Noon ko lamang naalala ang kakatuwang kilos ni Irene noon na kahit anong kausap ko ay hindi siya sumasagot. Dahil ang totoo, wala na pala siya noong mga oras na yun. Namatay siya nang wala akong kaalam-alam dahil mas nakafocus ako sa bisyo. Sising-sisi ako dahil ipinagpalit ko ang pamilya ko sa kinaadikan kong sugal. Hello sa inyong lahat. Jim nga pala. Tubong Baras, Rizal. Pero dito na ako ngayon sa Bulacan nakatira. Dito kasi nakatira yung girlfriend ko. At nang mag-decide kami na mag-live-in, dito na rin kami nakahanap ng matutuluyan. Pa 30 years old na ako next year. Malapit na. At sa loob ng 30 years, pakiramdam ko may guardian angel talaga ako. Simula pa nung bata ako ay ramdam ko na. Kasi maraming pagkakataon na dapat ay may nangyari na sa akin na masama. Pero for some reason, lagi ko tong naiiwasan. Kapag nagbabike ako nun mag-isa, nararamdaman ko talaga na may nagbabalance sa bike ko. Kapag malapit na akong matumba. Nahulog ako dati galing sa itas ng puno ng mangga. Pagbagsak ko sa lupa, pagtayo ko,
parang wala akong naramdaman. Ni hindi man lang ako nagalusan. Tapos noong natulog ako sa damuhan ng elementary school namin, narinig ko talaga sa panaginip ko na may bumulong sa akin. May ahas. 3 beses niya pang inulit. Nagising ako. Pagtayo ko nga, may kobrang lumabas galing dun sa butas. Kung walang bumulong sa akin, malamang nakagat na ako nun. Swerte lang ba ako? Pwede. Iniisip ko nga rin na baka swerte lang talaga ako. Kaso recently lang, nagpakita sa akin mismo yung guardian angel ko. At sa isang mall pa. Ganito kasi, magkikita dapat kami ng girlfriend ko sa mall. Kakain kami sa restaurant na paborito niya. Kaso as usual, late na naman siya. Halos 1 oras akong naghintay doon. Inutusan pa raw kasi siya ng tita niya. Nakatayo ko doon sa gitna nang marinig ko na may batang tumatawag sa pangalan ko. "Jim, alis dyan," sabi nung bata. Paglingon ko, may batang babaeng nakaputing dress ang nandoon. Ang ganda niya. Tsaka ang puti. Para siyang hindi Pinoy. Inulit niya yung sinabi niya. Kaso, naguguluhan lang ako kasi hindi ko naman siya kilala. So paano niya nalaman yung pangalan ko? At bakit niya ako pinapaalis? Lumapit siya. Hinawakan niya yung kamay ko. Tapos hinila niya ako dun sa may upuan. Naramdaman ko na mainit yung kamay niya. Nakita kong nakatingin sa itaas yung mga tao. Bigla akong narinig na may bumagsak dun sa dati kong kinatatayuan. Napalingon ako. Yung malaking chandelier na ilaw na nakalagay sa kisame ng mall ay nahulog dun sa dati kong pwesto. Yung mukha ko nun, di talaga maipinta nung mga oras na yun dahil sa gulat. Kung hindi ako pinaalis ng bata, kung hindi niya ako hinila, baka kung ano nang nangyari sa akin. Pagtingin ko ulit, wala na yung bata. Naglaho nang hindi ko man lang nalalaman. Hinanap ko pa siya sa paligid. Tinanong ko pa yung mga taong nakatayo malapit sa akin kung nakita ba nila yung batang kasama ko. Kaso wala naman daw silang nakitang bata. Ako lang daw ang kanina pang nakatayo doon. Nilinis naman agad ng mga staff ng mall. Medyo nagalit nga ako sa kanila nang di ko sinasadya. Kasi sabi ko, kung may nabagsakan yung chandelier nila, malamang na-ospital na. Nagsorry naman sila. Pagdating ng GF ko, kinuwento ko sa kanya yung nangyari. Pati na rin yung tungkol doon sa bata. Baka raw yun yung pisikal na anyo ng guardian angel ko. Dapat daw maging thankful ako kasi malaki na ako ay may guardian angel pa rin na nagbabantay sa akin. Kahit hanggang ngayon, nararamdaman ko pa rin na nasa tabi ko lang siya lagi. Nagbabantay. Sana nga hanggang sa pagtanda ko ay kasama ko pa rin siya. Hello po mga kapasta at sa narrator ng channel na ito. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Tessa. Gusto ko lang pong i-share yung nakakalungkot at nakakakilabot na kwento about sa younger brother ko. Tawagin na lamang po natin siya sa pangalang Ken. 2 lang kaming magkapatid. Ako makananay, siya naman ay makatatay. Sobrang malapit siya sa tatay namin kasi noong time na ako pa lang ang anak ng parents namin, on the rocks na ang pagsasama nila. Irresponsable kasi noon si Papa at sobrang lulong sa sugal. Ilang beses nang nakikipaghiwalay si Mama pero binabantaan siya ni Papa. Hanggang sa ipinanganak nga si Ken na isang blue baby. Masyado siyang na-attach sa kapatid ko na may congenital heart disease at kailangan ng maintenance. Dahil doon, medyo naglaylo si Papa sa sugal hanggang sa unti-unti nang magbago.
Naging maganda uli ang pagkasama nila ni Mama. Nagtrabaho siya ng maayos. Kahit alam kong nagbago lang siya dahil kay Ken at parang siya lang ang anak niya, okay lang sa akin yun. Hindi ako naghihinanakit o wala akong tampo sa tatay ko. Ang importante sa akin, buo ang family namin at ginagampanan ng tatay ko yung tungkulin niya bilang isang ama. Kaso sabi nga nila, may mga tao na hindi talaga kayang lubusang magbago. Kahit anong gawin, babalik at babalik pa rin sila sa kinasanayan nila. Katulad at kagaya nga ng papa ko na hindi kinayang panindigan ang pagbabago niya. Nasa college na ako at high school naman si Ken nang mag-umpisa na naman siyang malulong sa sugal. Literal po na inaabot ng maghapon at magdamag siya sa sugalan. Kung minsan pa hindi talaga umuwi ng ilang araw sa bahay. Madalas na nga siyang sinusundo ni Ken at pinapauwi. Ilang beses na siyang nahuli at nakulong. Nasasakripisyo na pati mga maintenance ng gamot ni Ken para lang sa piyansa niya. At kahit mismong si Ken na ang nakikiusap sa kanya na tumigil na siya sa pagsusugal, ay hindi pa din siya natitinag. Nakampante siya na nakikita niyang okay naman ang kapatid ko. Kung kailan nga tumanda, saka pa mas naging pasaway si Papa. Hanggang sa isang araw, may nakapagsabi sa amin na ni-raid daw yung pasugalan at isa na naman si Papa sa dinampot ng mga pulis. Gusto sanang tiisin ni Mama si Papa para madala na. Pero hindi pumayag si Ken. Pinilit niya si Mama na puntahan sa presinto si Papa. Pero pagdating namin doon, wala naman si Papa. Sabi ng mga pulis hanapin daw namin sa ibang presinto. Sa pakiusap ng kapatid ko, ginalugad namin lahat ng presinto pero wala namang makapagsabi kung nasaan dinala si Papa. Sa kabila ng hindi namin pagkakita kay Papa ay mas nag-aalala kami sa kalagayan ni Ken kasi mahina nga ang puso niya. Natatakot kami na kung anong mangyari sa kanya kasi nag-aalala siya kay Papa. Sinabihan namin siya na magpahinga na muna at kami na ang bahalang maghanap. Pero hindi nagpapigil si Ken. Kinabukasan, nasa lisihan niya kami ni Mama. Kasagsagan noon ng malakas na ulan at baha. Lumabas pa rin siya para hanapin si Papa. Pati tuloy siya hinahanap na rin namin pero sumapit na ang hapon ay hindi pa din siya nakakabalik ng bahay kaya sobrang nag-alala kami ni Mama. Hanggang sa may nakapagsabi sa amin na nakita daw si Ken na natumba sa gitna ng baha at isinugod sa ospital. Dali-dali kaming sumunod sa ospital noon pero hindi na namin inabutan si Ken. Inatake pala siya habang hinahanap niya si Papa. Sobrang sakit sa amin na namatay ang kapatid ko dahil sa pag-aalala sa irresponsable naming tatay. Umuwi ako ng gabing yon para kausapin ng mga kamag-anak namin at asikasuhin ang pagbuburulan ni Ken. Nagulat pa ako nang abutan ko na si Papa doon na kumakain sa kusina. Hinahanap niya sa akin si Ken. Ang sabi ni Papa, sinundo raw siya ng kapatid ko sa may sugalan sa kabilang bayan. Umakyat lang daw ito sa taas para magpalit ng damit dahil basang-basa at siya naman daw ay nagluto lang ng ulam at sinabihan niyang sabay silang kakain. Pero bigla na lamang daw nawala si Ken. Kaya tinanong niya ako kung nakasalubong ko daw ba sa labas. Habang nagsasalita si Papa, nanlalaki ang ulo ko at nagtatayuan ang balahibo ko sa buong katawan. Inakala ko noong una na gawa-gawa lang ni Papa ang sinasabi niyang sinundo siya ni Ken at magkasama silang umuwi. Dahil paanong mangyayari yun kung nandoon sa ospital ang bangkay ng kapatid ko? Pero naabutan ko pa ang bakas ng basa at maputik na paa sa kwarto ni Ken, pati na ang basang wallet niya na nakapatong sa kama. Hindi ko maipaliwanag yung kilabot na bumalot sa katawan ko noon. Siguro nga, sinundo siya ni Ken sa sugalan at siniguro na mapapauwi niya ito para hindi na kami maghanap. Ganoon na lang din ang palahaw at iyak ni Papa nang malaman ang nangyari sa paborito niyang anak. Pero magsisi man siya, wala na. Huli na ang lahat. Namatay ang kapatid ko dahil sa pag-aalala sa kanya.
Pero siya, mas pinili niyang pahalagahan ng bisyo niya kaysa sa buhay ng anak niya. Rowan po ang aking pangalan. Fan na fan ang kuya ko ng inyong channel. Madalas ko siyang maabutan sa sala na nakikinig at nakataas ang volume ng speaker. Kahit nasa kwarto ko, nadidinig ko yung mga videos ninyo. At kalaunan nga ay naging fan na rin ako tulad niya. Yun na rin ang naging banding namin ng kuya ko, lalo na kapag weekends. Sabi niya, isa raw kayo sa paborito niyang panoorin tuwing malungkot siya. Anyway, naisipan kong magkwento ng mangyari ito sa akin. Nito lang 2022. Bale hindi lang sa akin, pati sa mga katrabaho ko nangyari din to. May katrabaho kami. Itago na lang natin sa pangalang Pia. Hindi kasi ako nakapagpaalam sa kanya. Kasi ngayon, iba na ang trabaho niya. At wala na ako dun sa dating mall na pinagtatrabahuhan ko. Mga sales lady kami sa mall. Mabait po itong si Pia. Tahimik, mama's girl. Mahilig siyang magkwento sa kung gaano kabait yung mama niya. Yun lagi ang bukang bibig niya. Solo parent daw ang mama niya. Pinalaki sila ng kapatid niya nang walang ibang katulong. Proud na proud daw siya sa kung anong nagawa ng mama niya para sa kanilang magkapatid. Natutuwa kami sa kanya kasi kita ko kung gaano niya kamahal yung mama niya. Tapos bigla na lang isang hapon, nasa shift kaming lahat doon nung may tumawag kay Pia. Pinapayagan naman kasi kaming magdala ng cellphone habang nagtatrabaho. At pwede mo ring sagutin yung text at tawag, lalo na kung emergency. May tumawag kay Pia. Sinagot niya naman agad. Nagbago bigla yung mood niya. Dumiretso siya sa likod, tapos hindi lumabas. Sinundan siya ng branch manager namin, si Kuya Kevs. Paglabas nila, dala na ni Pia yung bag niya. Umiiyak. Lumabas siya at patakbong bumaba doon sa escalator. Sabi ni Kuya Kevs, nabalitaan daw nito na namatay na yung mama niya. Uuwi daw si Pia sa probinsya at magli-leave ng mga 1 linggo. Nakakaawa si Pia nun. Nakausap ko naman siya through chat. At sabi niya, biglaan daw ang nangyari. Yung mama niya raw kasi, hindi nagsasabi kung anong sakit nito. Tapos bigla na lang daw nag-collapse at sa ospital na namatay. Fast forward po. Nailibing na rin yung mama niya at balik trabaho na ulit si Pia. Halatang malungkot pa rin siya, pero ganun talaga ang buhay. Kahit kailangan pang magluksa, mas kailangan ding magtrabaho. Buti at matatag naman na babae si Pia. Mga 3 days after makabalik ni Pia, napansin ko na kapag rush hour na, merong matandang babae na sumusunod sa kanya. Ang weird lang kasi, madalas naman teenager yung customer namin kasi mga modernong damit yung tinda namin. Kaya bakit may matanda doon sa shop? At saka, bakit niya sinusundan si Pia? Ang nakakagulat pa, parang hindi man lang napapansin ni Pia yung sumusunod sa kanya. Ang weird talaga. Siguro 3 days ko ring napansin na laging nandun yun sa shop at nakabuntot kay Pia. Mukhang wala namang binibili. Isang beses, nakausap ko yung isa sa mga katrabaho ko tungkol doon sa matanda. Sabi niya, napansin din daw niya yung matanda. Nagtataka nga rin daw siya kasi bigla na lang daw itong nawawala kahit na sinusundan niya ng tingin. Yun nga, after ng shift namin, kinausap namin si Pia. Tinanong kung kilala ba niya yung matanda. Parang nakita ko na may ideya siya kung sino yon. Ano raw ba yung suot? Dinescribe ko. Puting dress na pang matanda. Kulay gray yung buhok
Tinansya ko yung height. Tapos dinescribe ko din kung gaano kalaki at anong kulay ng balat. Naluha na lang si Pia pagkatapos. Sabi niya, mama niya raw yun. May kaugalian daw kasi sa kanila na before 40 days nang namayapang mahal sa buhay, ay sinusundan daw nito ang mga naiwan niyang pamilya na buhay pa. Kaya raw maraming sightings ng kaluluwa kapag recent pa lang yung kamatayan ng yumao. Tears of joy daw yun. Nangihinayang lang daw siya kasi hindi siya ang pinagpapakitaan ng kaluluwa ng mama niya. After nun, hindi na rin namin nakita yung kaluluwa ng mama ni Pia. Malamang yun na rin yung time na umakyat na rin ito sa langit. Magandang araw po sa lahat. Hindi po ako mahilig sa mga horror stories, lalo at wala naman akong experience dyan. Pero kailan lang ay naengganyo akong makinig ng mga pinapadalang karanasan dito ng mga sender ninyo. Dahil po iyon sa isang pangyayaring hindi ko akalaing mai-experience ko. May ilang buwan pa lamang po akong nakakaraan noon. Isang umaga yon, sa bahay namin pagka-uwi ko galing sa trabaho. Sa call center po kasi ako nagkatrabaho noong time na yon. Naabutan kong naghahanda ng almusal ang nanay ko. Sinangag, maling at itlog na kinasanayan kong kainin tuwing almusal mula pa noong bata ako. Sa tuwing pang-umaga ang pasok ko sa school, ibinibili niya ako noon sa almusalan ni Aling Bebe sa may kanto. Pero kapag may pera siya na mismo ang nagluluto noon para sa akin. Sinisiguro niya na hindi lang ako basta makakapag-almusal bago pumasok ng school. Kung hindi, nakakain ko rin talaga ang paborito ko. Ganoon kamaasikaso ang nanay ko. Noon yun, noong bago siya magbago dahil sa pag-iwan sa amin ng tatay ko para sa ibang babae. Mahal na mahal niya si Papa kaya hindi niya matanggap na sa kabila ng pagtitiis niya sa pananakit at pambababae nito, kahit nagmakaawa siya ay nagawa pa din kaming iwan ni Papa. Doon ko na-realize at naunawaan na mas mahal pala ng nanay ko ang tatay ko. Dahil simula nang mawala si Papa sa buhay namin, ay parang nawala na rin ako ng nanay. Nadiskaril na siya at ang laki ng ipinagbago niya. Mula sa pagiging mabuting asawa at maasikasong ina, naging lasinggera at sugarol si Mama. Marami din naman siyang sinubukang pasukin na trabaho pero mas naging priority niya ang bisyo niya. Parang nagrebelde si Mama sa ginawa ni Papa. Kaso ako yung naapektuhan kasi wala na siyang pakialam sa akin noon. Kung may baon ba ako sa school, kung nakakapag-aral pa ba ako ng mabuti. Kaya noon, napilitan na lamang akong huminto. Wala na kasi ako nakukuhang suporta. Nasa first year college na ako noon kaya madali naman akong nakapasok sa call center. Noong una dumadayo-dayo lang siya sa mga pasugalan, tapos uuwing lasing sa bahay. Pero isang araw, nagulat na lang ako. Biglang yung bahay na namin ang naging pasugalan. Ang daming tao pag uwi ko. May mga lamesa doon at may naglalaro ng iba't ibang sugal. Dahil doon ay kinonfront ko si Mama kung bakit naman niya ginawang pasugalan ng bahay namin. Pero nagalit pa siya sa akin. Siya daw ang may-ari ng bahay kaya siya ang masusunod. Mabuti nga daw at may papasok na pera sa bahay namin kaya huwag daw akong magreklamo sa mga gusto niyang gawin. Hindi ako nakapagsalita at wala akong nagawa kung hindi tiisin na lamang ang eksenang yon sa bawat araw na lumilipas. Pagkarating ko galing sa trabaho, imbis na magpahinga ako, ay hindi ako makatulog dahil sa ingay ng mga nagsusugal. Pati mga amoy ng alak at usok ng sigarilyo ay langhap na langhap ko. Ilang beses kong pinakiusapan si Mama pero sarado na ang isip niya. Hindi na talaga siya yung dating nanay ko. Hanggang sa isang araw, na-raid ang bahay namin. Nadampot ang mga nagsusugal
kabilang na si Mama. Yung perang iniipon ko para sana bumukod na lang na ipangpiyansa ko pa sa kanya kasi syempre hindi ko naman matitiis ang nanay ko. Pero nagtalo kami ng matindi at sa sama ng loob ko, umalis ako ng bahay namin para pansamantalang makitira sa kaibigan ko. Inisip ko noong mga panahon na yon na saka na lamang ako uupa kapag nakaipon na ulit ako ng pera. Hindi ko pinaalam kay Mama kung nasaan ako. Hindi ko rin sinasagot ang mga text at tawag niya. Mahigit 2 linggo akong hindi umuwi ng bahay at walang balita sa kanya. Isang araw pagkagaling ko sa trabaho, doon ako dumiretso sa bahay namin para kunin ang ilang panggamit ko. Mayroon na kasi ako nakitang murang bed space noon. Nagulat ako ng tahimik at wala ng mga sugarol sa bahay namin. Wala na rin yung mga lamesang sugalan. Tapos naaamoy ko ang pamilyar na amoy ng sinangag ni Mama at nakita ko nga siya sa kusina. Nandoon siya nagluluto. Nakahain na rin sa mesa ang maling at itlog. Sabi niya sa akin, alam daw niyang uuwi ako kaya ipinagluto niya ako ng almusal. Naglubag naman agad ang loob ko kay Mama noon. Naisip ko na baka natauhan na rin siya at bumalik na sa dati. Pagkatapos niyang maghain at magluto ay inaya ko siyang sabayan na ako pero kumain na daw siya. Iiwan lang daw niya muna ako saglit at papasok muna sa kanyang kwarto. Medyo nanibago at nagtaka ako noon sa kilos ni Mama. Maputla kasi siya at matamlay, para siyang may sakit. Hanggang sa matapos na akong kumain ay hindi na lumabas si Mama sa kwarto kaya sinundan ko na siya. Dito ay nagimbal ako nang makita kong wala ng buhay si Mama. Pero ang hindi ko maintindihan ay kung bakit malamig at matigas na siya na parang may ilang oras na siyang patay. Samantalang wala pang kalahating oras nang pumasok siya doon sa kwarto niya. Halos mawindang ako sa pagbigla noon. Ang akala ko ay bumalik na siya sa dati. Pero bumalik lang pala siya para iparamdam sa akin yung dating pag-aasikasong ginawa niya sa akin. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana pagpalain kayo ng may kapal. Ang mga ibabahagi kong kwento ay nangyari noong nagtatrabaho pa ako sa isang mall malapit dito sa amin. Randy po ang aking pangalan. Shoutout sa asawa ko at sa anak ko na sobrang cute. Alam ko kapag naisama to sa upload, nakikinig kayo. 22 years old ako noon nang makapagtrabaho ako sa isang mall. Staff ako sa isang bookstore. Sa likod ng mismong store yung staff room kung saan kami naglalagay ng mga personal naming gamit. May locker din kami doon at room na pwedeng bihisan. Ang creepy nung staff room na yon. Maliit lang siya. Bali mga 6 na tao lang siguro ang pwedeng magkasya doon ng sabay-sabay. Walang pintura yung pader nun. Tiles naman yung sahig, kaso luma na. Ang sabi ng mga datihan doon, haunted daw yung staff room na yon. Kahit sila, takot sa loob nun. Kasi may nagpaparamdam daw talaga, lalo kung mag-isa ka lang. Totoo, kahit may kasama ko, pakiramdam ko lagi may something na hindi tama. Iba yung temperature dun sa loob. Ang gulo. Minsan sobrang init, minsan sobrang lamig. Kahit hindi naman kapareho sa kung ano yung panahon sa labas. May mga kwento pa yung ibang katrabaho ko tungkol sa room na yon. Madalas daw silang makakita ng mga dugo na nasa sahig. Sabi nung janitor, lagi raw siyang nakakakita ng mapa ng dugo sa sahig. Lalabas siya saglit para kumuha ng map upang malinis yung dugo. Tapos, himala na mawawala yung dugo. Madalas din na kumalat yung amoy ng dugo kahit wala din naman nakikitang dugo sa paligid. Ito naman po ang personal kong experience. Medyo may katagalan na rin ako noon nang mapaaga ako ng dating.
9 yung pasok ko. Pero mga 7:30 pa lang, nandun na ako. Di ko na rin tanda kung anong rason. Ang nandoon pa lang nung time na yon ay yung CQ na nagbubukas ng store sa umaga. Pumasok ako sa staff room. Magbibihis dapat ako. Nang makaramdam ulit ako ng kakaiba sa hangin. Sabi ko sa sarili ko, wala lang yun. Baka nasa isip ko lang. Hindi ko iniintindi. Nagpatuloy lang ako sa pagbibihis. Puti yung uniform namin. Kaya nung makita ko yung kulay pulang bagay sa uniform ko, nabigla talaga ako. Dugo yun. Amoy pa lang, alam ko ng dugo yun ng tao. Galing sa kisame yung dugo. Tumingala ako. May babaeng nakadikit sa kisame at nakatitig sa akin. Para siyang gumagapang pero patiwarik. Yung ulo niya nakabend at nakaharap sa akin. Ang putla ng balat niya. Itim yung kuko. Mahaba ang buhok. Tumutulo yung dugo mula sa bibig niya paibaba sa akin. Para akong bata na sumigaw dahil sa takot. Tumakbo ko palabas at itinulak ko yung pinto. Sinalubong ako ni Manong Guard na nagtitimpla ng kape. Bakit daw ako sumisigaw? Sabi ko, may babae dun sa kisame. Tinapik-tapik ako ni Manong Guard. Sabi ba naman, 2 na raw kami na pinakitaan ng multong babae sa kisame. Ipapakita ko sana sa kanya yung dugo sa uniform ko. Pero pagtingin ko, wala na. Malinis na ulit yung puti kong suot. Ganun daw talaga yon, sabi ni Manong Guard. Pinapakita niya raw at ipinapaamoy yung dugo na hindi naman totoo. Naghintay na lang ako na may makasama pabalik dun sa staff room. Simula talaga nun, ipinangako ko na sa sarili ko na hindi na ako ulit magbibihis doon ng mag-isa. Buti naman at hindi ko na ulit nakita yung multong yon hanggang sa makapag-resign ako at makahanap ng bagong trabaho. Hello po mga kapasta. Hiling ko na sana maganda ang araw nyo. At sana magustuhan niyo itong story ko. Ang pangalan ko po ay Andrew. Pwede namang Drew na lang din para maikli lang. Ito ang pinakakakaibang bagay na nangyari sa buong buhay ko. Hindi ko kasi alam ang paliwanag sa kung bakit ba ito nangyari at ako pa ang pinakitaan. 17 years old ako nang makita ko si kamatayan. As in yung Grim Reaper talaga. Taga-sundo. Sabi dun sa ibang kwento na nabasa at narinig ko. Ang mas weird kasi, sa mall siya nangyari. Sobrang daming tao. At sa lahat ng yon, ako lang ang nakakita sa kanya. Nasa food court kami. Kumakain. Lunch yun. May kikitain kaming iba pang kaibigan. Ang balak sana, sa mall magkikita-kita. Kakain tapos dediretso doon sa bahay ng isa pa naming kaibigan. Kaso na-late pa yung iba. Ang ending tuloy, kailangan pa namin maghintay ng mga 1 oras pa. Late na nga rin kaming nag-lunch nun. Nag-uusap-usap kami doon sa food court nang mapansin ko na pumasok itong isang matabang lalaki na naka-stripes na polo, pantalon na maong at sandals. Pinagtinginan siya ng mga tao kasi ang dami nung nasa tray niya. Pag-upo niya pa dun sa mesa, siya lang palang mag-isa ang kakain nun. Nag-comment yung isa kong kaibigan na walking heart attack daw yung lalaki na yon. Usually, natatawa ko sa mga ganong side comment nung kaibigan ko. Pero nung araw na yon, nalungkot ako. Mauubos na namin yung pagkain nang makaramdam ako na may mali. Para bang may panghanib galing dun sa likod ko. Paglingon ko sa direksyon na yon,
may lalaking pumasok sa food court. Ang tangkad niya. Siguro mga 7-footer yung lalaki na yun. Matangkad pa siya sa PBA player na nakita ko na dati sa personal. Itim lahat ang suot niya. Sombrero, long sleeves, gloves, pati slacks at sapatos, itim din. May dala siyang pakurbang kutsilyo na katulad nung ginagamit ng mga magsasaka kapag kailangan ng gapasin yung palay. Ganun lang yung size niya. Nakatutok lang ako dun sa lalaki na yon. Tapos, dumiretso siya dun sa matabang lalaki na pinagtitinginan namin. Ilang segundo niya ring tinitigan ito. Sa kanya iwinasiwa sa ulo ng matabang lalaki yung dala niyang karet. Muntik na akong sumigaw. Akala ko mapuputol yung ulo ng matabang lalaki. Pero hindi. Humawak lang siya sa kanyang ulo na para bang nahihilo. Itinulak niya yung mesa. Siyempre, tingin na naman lahat ng tao sa paligid. Tumayo siya. Hinawakan din niya ang dibdib niya. Iniluwa niya yung pagkain na nasa bibig pa niya. Nakapaglakad pa siya ng 2 hakbang bago bumagsak sa sahig. Ibinalik ko yung tingin ko dun sa matangkad na lalaki. Na sa pagkakataong iyon ay iniisip ko ng iyon yung tagapagsundo o si kamatayan. Kasi nakita ko na hinihila niya na yung kaluluwa ng matabang lalaki. Tumatagos-tagos lang sila sa mga tao na nagkumpulan doon sa katawan ng matabang lalaki. May dumating naman agad na mga medic. Nang tingnan nung isa, umiling-iling ito doon sa kasama niya. Tiningnan ang oras at inilista sa papel. Inilabas na sa stretcher yung lalaki na kinailangan pang buhatin ng 6 na lalaki dahil sa bigat nito. Sabi ko sa mga kaibigan ko noon, uuwi na ako kasi sumama bigla yung pakiramdam ko. Naintindihan naman nila. Akala ko after nun, may third eye na ako. Kumbaga, palagi ko nang makikita yung mga tagapagsundo na yon every time na may mamamatay malapit sa akin. Grabe yung anxiety ko nun kasi takot na takot talaga ako. Buti na lang at hindi na rin naman naulit. Ang weird kasi, isang beses lang nangyari sa akin. Tanong ko tuloy, ano kayang meron sa araw na yon at nakakita ako ng ganun. Siguro dapat maging thankful na lang ako na hindi yun naging permanenteng bagay sa buhay ko. Baka matagal na akong namatay sa nerbiyos. Mga kapasta, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Bok. Aminado po akong adik ako sa sugal. Nag-umpisa lang po yun sa larong Karakrus noong bata pa lamang ako. Hanggang sa matutunan ko na at naging isa na rin sa mga sugarol sa daan. Libangan lang sa akin noong una hanggang sa naging talamak na din ako sa iba't ibang sugal. Imbis na libro baraha at coins ang hawak ko noon. Umabot pa sa puntong nagkakatingklas na ako para lang dumayo sa ibang lugar para makapagsugal. Hindi na ito nawala sa aking sistema hanggang sa magbinata na nga ako. Kung saan may pasugalan, nandoon ako. Ganoon kalakas ang hatak sa akin ng mga baraha. Masaya kasi ako kapag nakakahawak ako noon, lalo na kapag nakakahawak ako ng malalaking panalo. Pero kahit anong laki ng pera ko, wala akong kahit anong napupundar sa aking sarili. Sa sugal lang din umiikot lahat. Wala akong interes sa ibang bagay kaya walang direksyon ang buhay ko. Sabi nga ng tatay ko na buhay lang daw ako sa mundo para magsugal. Hindi ko rin naman sila masisisi. Totoo naman din kasi ang sinasabi nila. At dahil nga hindi rin maganda ang relasyon ko sa pamilya ko, kaya lagi akong umaalis sa bahay. Pumunta ako noon sa loloteban ko sa probinsya ng Nueva Vizcaya. Tatay yon ng nanay ko. Katulad ko rin yon na mahilig sa sugal noong kabataan niya pero nagbago ng magkaedad.
Sabi ko sa sarili ko, baka naman din pagka nagkaedad na ako, kusa na rin akong titigil sa bisyo ko. Kaya enjoyin ko na lang muna. Tinanggap naman po ako ni Lolo Teban, pero bilin niya na huwag kong dadalhin doon ng pagiging sugarol ko at hindi ko kabisado ang lugar nila. Baka daw kung saan ako mapunta. Isang araw nga, naglakad-lakad ako sa plaza. May nakita ako doon na mga nagkakarakrus. Pero wala akong gana doon kaya nanood lang ako. Maya-maya lang, mayroong isang lalaking lumapit sa akin at tinanong ako kung gusto kong maglaro. Mayroon daw siyang alam na pasugalan. Siyempre sumama naman agad ako sa lalaki. Isang lumang bahay sa medyo liblib na barangay ang pinuntahan namin. Aakalain mong abandonado yung bahay dahil sa itsura nito pero sa labas lang daw yun ganoon. Pagkapasok namin sa loob nakita kong may kadiliman doon. Ang tanging ilaw lang ay yung mga nasa tapat lang mismo ng mga lamesa. Tapos napakatahimik nung sugalan na yun. Seryoso ang mukha ng mga tao at mukhang dibdiban ng laban. Wala ding mga meron. Tanging manlalaro lang at yung mga bantay ang nandoon. Nagmasid-masid muna ako bago pumili ng mesang uupuan ko. Medyo nawiwirduhan kasi ako sa lugar at parang kakaiba yung mga tao. Pero hindi ko na masyadong binigyan ng pansin kasi pagsusugal naman ang pakay ko doon. Maya-maya nga lang ay naging isa na nga din ako sa mga manlalaro. Ang ganda ng laro ko. Sunod-sunod ang panalo. Nagpasalamat pa ako na natuklasan ko ang lugar na yon. Nalibang at naaliw ako ng husto at pangako ko na babalik-balikan ko yon. Hindi ko halos namalaya ng oras kaya hindi ko alam kung gaano na ako katagal doon sa bahay. Basta nakaramdam na lang ako ng gutom at pananakit ng likod at puwet sa tagal ng pagkakaupo ko. Gusto kong tumayo at maghanap muna ng pagkain pero hindi ko alam kung bakit parang may pumipigil sa akin. Parang hinahatak ako ng baraha pabalik. Ilang rounds pa at nanghihina na talaga ako sa matinding gutom. Pero kahit wala namang pisikal na pumipigil ay hindi ko talaga magawang umalis. Ganoon din yung mga kalaro ko na pansin kong parang nanghihina na rin. Doon ako na alarma. Parang mayroon ng mali. Kitang-kita ako na gusto na ring umayaw at sumusuko na yung mga kalaro ko pero parang may nagkokontrol sa amin at nagsasabing walang ayawan, walang aalis dito. Nagtaka ako na wala ding nag-uusap pero tinginan lang na parang mga takot. Napatingin ako sa mga bantay na nakapalibot sa amin noon at nagulat ako dahil noon ko lang nakita yung anyo ng mga bantay. Maiitim na tao na parang mga maligno. Sinikap kong mawala ang focus sa baraha dahil parang iyon ang kumukontrol sa amin. Nang makahanap ako ng tiyempo ay bigla akong tumayo at tinangkang tumakbo pero naabutan ako ng maiitim na nilalang at pilit akong binabalik sa harap ng mga baraha. Nagpupumiglas ako. Sigaw ako ng sigaw pero sinakal ako ng mga yon. Isang malakas na sipa ang pinakawalan ko at bigla akong nagising. Hindi ko alam kung panaginip lang ba talaga yon o hallucinations. Pero nagising ako sa gitna ng gubat. Nanghihina at gutom na gutom. Hindi ko alam kung paano ako nakabalik sa bahay ni Lolo Teban. Ang sabi niya sa akin, mahigit 1 linggo na raw akong hindi umuuwi kaya akala niya ay bumalik na ako sa Maynila. Hindi ko alam kung anong klaseng pasugalan ang napasok ko. Pero dahil doon, nagawa kong tigilan ng bisyo ko. Ako nga po pala si Jason. Siyempre hindi ko tunay na pangalan. Tagal na rin nung binala kong isubmit ang story ko na to. True story po ito. Nangyari bago mag-pandemic. Hindi ko nga alam kung yung mall na pinangyarihan ba nito bukas pa rin hanggang ngayon. Bago kasi ako malis dun sa amin, ang sabi papalitan daw yun ng ibang establishment. Anyway,
Nung nandun pa ako, alam ko na may tinatagong baho yung management ng mismong mall na yon. Every 4 months kasi, may aksidenteng namamatay sa mall na yon. Doon mismo sa 4th floor ng mall, nangyayari ang mga aksidente. Nahuhulog sila, minsan inaatake sa puso. Ang biktima, mga staff lang naman ng mall. Yung isa, construction worker. Meron namang iba na customer din. Kung tama ang bilang ko, halos 7 katao na yung nalaman kong namatay sa mismong palapag na yon. At ang pinakakakaiba ay nangyayari lang ang aksidente every 4 months. Sakto yan lagi. Alam ko kasi isa rin ako sa mga empleyado ng mall na yon. At yung pwesto namin, dun mismo sa 4th floor kung saan nangyayari lahat. Mayaman yung mismong may-ari ng mall. Binabayaran nila lahat ng involved para walang makalabas sa publiko patungkol dun sa mga aksidente na yon. Kaya rin nga walang naibabalita sa TV dahil pati media bayad din. Kaming mga empleyado, hindi rin kami nagsasalita. Kasi alam naman namin ang mangyayari kung sakali. Magsasara yung mall at paiimbestigahan. Mawawalan kami ng trabaho. At baka masampahan pa kami ng kaso ng may-ari. Fast forward ng mga ilang buwan. Nalaman namin na sa Chinese culture pala, malas ang number 4. Chinese pa naman yung may-ari. Tapos nangyayari pa yung mga aksidente na yon sa 4th floor kada ika-4 na buwan. Sabi nila, dahil raw yon sa mga bad spirits na maaaring namamalagi sa palapag na yon. Hapon, dumating yung may-ari. Pinasara niya yung ika-4 na palapag. May kasama siyang Chinese din. Mukhang mataray na babae na may dalang insenso. Inilagay niya yung insenso dun sa gitna. Tapos nagdasal siya ng mahaba sa Chinese. Ito totoo talagang nangyari to. Hindi ako magsisinungaling sa inyo. Yung usok ng insenso, kumapal siya. Tapos nagkahugis siya sa hangin. Naging mga tao yung usok. Nakakatakot yung mga itsura nila. Yung iba may mga sungay. Tapos yung ilan, may mga pangil. Kumuha ng pamaypay yung babae at sumigaw siya. Hindi ko naintindihan yung sinabi niya sa Chinese. Pero parang sinabi niya na lumayas yung mga bad spirits na yon. Pinaypay niya yung hangin at naglaho yung usok. Ilang beses niyang inulit hanggang siguro mapalayas niya lahat ng bad spirits na naninirahan sa palapag. Tapos nagsindi siya ng insenso sa 4 na direksyon ng mall. Sabi nung kasama kong nanonood, baka raw feng shui yung ginagawa nila. Ganun daw talaga ang kulturang Chinese. Naging kaugalian na rin sa floor na yon na tuwing umaga bago magbukas ang mall ay nagsisindi yung sikyo ng insenso sa gitna ng 4th floor. Siguro inutos din yun ng babae para hindi na makabalik yung mga bad spirits na dahilan ng mga aksidente sa palapag na yon. Dahil doon, hindi na ulit nagkaroon ng aksidente sa 4th floor ng mall. Effective naman pala yung pagpapalayas ng mga bad spirits gamit ang feng shui. Hello po sa mga listeners ng horror channel na ito. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Rose ng Cavite. Matagal na rin ako nakikinig ng mga horror stories dito. At matagal ko na rin pong gustong magbahagi ng karanasan ko. Hindi lang ako marunong magsulat ng kwento kaya nagpatulong ako sa pamangkin ko. Bale siya po ang nagsulat nito, pero sa point of view ko ito nakasulat. Matagal na rin po itong nangyari. Mga taong 2012 pa. May ka-live-in po ako noon. Tawagin na lamang po natin siya sa pangalang Jimmy. Pareho kaming personnel sa sakla o yung tinatawag na baklay na nilalaro sa lamay kung saan mayroong mga mananaya.
Tapos may tinatawag na saka o tong na binibigay sa pamilya ng namatayan. Pandagdag ito sa gastusin nila sa pagpapalibing. Sa trabahong yun kami nagkakilala ni Jimmy. Nagsama kami at nangupahan sa Valenzuela. Kahit walang anak ay okay naman sa aming dalawa ni Jimmy. Masaya kaming dalawa at nagkakasundo sa mga bagay. Magkasama kami sa trabaho pero hindi kami magkasama sa destino. Mayroon kasi kaming mga kanya-kanyang grupo o team. Magkasama lang po kaming aalis ng bahay papunta sa safe house tapos ihahatid sa kanya-kanyang destino at magkikita na lamang sa opisina para mag-remit ng kita. Pagkatapos noon ay sabay na lang din kaming uuwi. Ganoon ang routine naming dalawa sa halos gabi-gabi. Laging puyat, tapos sa araw ay tulog kami. Pero nasanay na din naman. Katulad nung hapon na yon, pupwesto na naman kami at bago kami umalis ng bahay, todo lambing si Jimmy sa akin. Ayaw nga sana niyang pumasok at tinatamad daw siya, pero wala kaming parehong reliever. Hanggang sa pupunta na lang sa kanya-kanyang pwesto ay hindi pa din natigil si Jimmy sa paglalambing sa akin. Nakantsawan tuloy kami ng mga kasama namin noon. Ganoon naman talaga siya sa akin. Sobrang malambing na tao. Pero noong gabing yun, kakaiba yung naramdaman kong lambing niya sa akin. Pagkarating namin sa pwesto, nakaredy na ang mga mesa at nakaabang na rin ang mga tao. Kami na lang ang hinihintay. Yung kasama ko, siya ang unang bumangka. Pero inalat siya agad at nagmumuntika ng tumaob yung bangka. Kaya ipinalit agad ako. Dahil nananalo ang bangka nagtuloy-tuloy na ako hanggang hating gabi. Nagugutom na ako pero hindi ko mabitawan ang baraha. Maganda kasi ang laro ko at nanghihinayang akong bitawan. Pwede naman akong kumain habang nagbabalasa pero hindi kasi ako sanay na nakaharap sa maraming tao kapag kumakain. Bandang hating gabi na yon, kasalukuyan ko nang nilalatag ang baraha nang maramdaman kong parang may nakatitig sa akin. Inikot ko ng tingin ang mga mananayang nakapalibot sa amin at nagulat ako nang makita ko si Jimmy doon. Nakasilip ang ulo at nakangiti sa akin. Nagulat ako kung bakit siya nandoon, nakapwesto siya sa Cavite. Pero bago ko pa siya matawag, biglang nawala na siya doon. Kaya inisip ko na baka guni-guni ko lang yon. Noong hindi ko na matiis ang gutom ay nagpo-order na ako ng pagkain at nakipagpalit sa kasama ko. Naupo ako sa isang bakanting mesa at doon kumain mag-isa. Pero parang pakiramdam ko may kasama ako. May nararamdaman akong presensya na hindi ko lang matukoy kung ano. Bata pa lang ako madalas na akong nakakaramdam ng ganun. Yung bigla na lang tumatayo ang balahibo ko at nanlalaki ang ulo ko kahit wala naman akong iniisip na katatakutan. Pero katulad kanina, binaliwala ko lang at itinuloy ko ang pagkain ko. Pagkatapos noon ay umidlip muna ako saglit. Nakatulog na ako noon tapos naalimpungatan ako. May naramdaman kasi akong malamig na dumampi sa labi ko. Biglang dilat ako pero wala naman akong nakitang ibang tao sa tabi ko. Kinilabutan ako sa kakaibang lamig ng hangin na pumasok sa katawan ko kaya napahalokip-kip ako. Babalik na sana ako sa pwesto noon nang makita ko ulit si Jimmy na dumaan mula sa likod ko papunta sa kalsada. Tinawag ko siya pero dire-diretso lang siya kaya hinabol ko hanggang sa kalsada. Pero pagkarating ko doon, bigla na lamang siyang nawala. Siguro daw ay namalikmata lamang daw ako, sabi nung kasama ko noong sinabi kong nakita ko si Jimmy doon. Imposible daw dahil nakapwesto din sila at malayo sa amin. Hindi na ako nakipagtalo kahit alam ko sa sarili ko na si Jimmy talaga ang nakita ko. Pero kinakabahan na ako noong mga panahong yon. Kasi pangalawang beses ko na siyang nakikita noong gabing yun kahit wala naman siya sa mismong lugar kung nasaan ako. Natatakot ako sa posibleng ibig sabihin noon. Napabulong ako ng dasal na sana wala namang masamang nangyari sa kanya. Mag-aalas-2 na ng umaga nang matapos yung sakla. Naubos din ang mananaya. Panalo ang bangka. Pero kung anong tuwa namin sa pagkapanalo,
ay siya namang pagkagimbal namin sa nadatnan naming balita sa opisina. Nagkagulo daw sa pwesto nila Jimmy. May nag-amok daw na mananaya at bigla na lang inundayan ng saksak sina Jimmy at naapuruhan siya. Hindi na umabot ng buhay sa ospital si Jimmy. Nanginig ang tuhod ko at nawala ng balanse dahil sa pagkabigla. Wala na pala siya noong mga oras na nagpakita siya sa akin. Kaya pala ganoon na lang ang kaba ko. At kaya pala ganoon din siya kalambing kasi pahiwatig na pala yon na mawawala na siya sa buhay ko. Hindi po sa akin ang storya na to. Bale, narinig ko lang sa mga security guard na minsang nakainuman ko sa kwento na ito. Nagpaalam naman ako sa kanila na ibabahagi ko sa isang channel dito sa YouTube yung story nila. At pumayag naman sila. Fan din daw kasi sila ng mga horror channel sa YouTube. Mahilig din daw kasi silang makinig sa mga stories dito. Basta fiesta yon. Pagkatapos kong kumain, dumiretso agad ako dun sa kumpulan ng mga lalaking nagiinuman. Pinakilala nung pinsan ko yung mga bisita niyang security guard sa mall. Siyempre, kwentuhan ng kung ano-ano habang nalalasing. Dumating sa puntong mga kababalaghan na yung topic. Lahat may kanya-kanyang story na ibinahagi. Pero itong story ng mga security guard ang pinaka nagustuhan ko. Dati na raw silang nagkasama-sama sa night shift sa trabaho. Malaking mall daw yon. Isa sa mga trabaho nila ang maglibot sa buong mall buong gabi para masigurong walang naiwang kahit na sino sa loob. At para makitang walang mga kawatang nakapasok. Uso raw kasi noon ang mga nakawan. Dalawa raw silang magkasama na naglilibot. Nang may mapansin silang gumagalaw dun sa hindi kalayuan. Siyempre tumakbo sila at hinabol nila yung naglalakad. Kaso hindi raw nila nakita. Nilibot nila lahat ng pwedeng pagtaguan pero wala talaga. Nagpatulong sila doon sa iba pa nilang kasama. Masamang balita daw kasi kung malalaman ng boss nila na may nakapasok sa mall. Kanya-kanya silang hanap sa lahat ng sulok ng mall. Wala silang nahanap. Napagod lang daw sila buong gabi. Sumunod na gabi, ganoon daw ulit. May nakita silang gumagalaw sa malayo. Tapos wala na naman. Nagkakwentuhan sila. Isa sa mga naging hula nila, baka raw multo yung mga yon. Isang beses daw, nakatambay silang lahat dun sa security office. Nang pumasok yung kasama nila na naglilibot. Putlang-putla yung itsura, mamawis-mawis pa. Dumiretso raw ito sa may dispenser at kumuha ng tubig. Nung kumalma, saka lang daw ito nagsalita. Nakita niya na raw yung mga hinahabol nilang gumagalaw nung isang gabi. Mga taong anino raw ito. Kasing laki ng normal na tao. Pero yung katawan nila, purong itim lang na anino. Ang tanging naiibang kulay lang daw sa katawan ng mga ito ay ang mga mata nilang kulay pula. Kitang-kita niya raw mismo na dumaan sa harap niya yung mga taong anino na yon. Halatang tumatakbo palayo sa kanila. Makalipas lang ang ilang gabi, lahat daw silang sikyo ay nasaksihan na rin yung mga taong anino na gumagala sa gabi. Simula nun, laging sa security office na lang sila tumatambay. At kapag kailangang maglibot, hindi sila pwedeng mag-isa lang. Dapat may kasama. Nagkasundo rin silang lahat na dapat ay ready ang mga pito nila kung sakaling mapahamak sila dahil sa mga taong anino na yon. Pero sabi nila, hindi naman daw nananakit yung mga taong anino. Parang nakikitira lang daw ang mga ito doon sa malawak na mall. Hindi naman daw sila ginagambala o anuman. Talagang takot lang sila. Sino ba namang hindi matatakot sa mga ganong klaseng nilalang? Nang lumaon,
ay nasanay na lang din sila sa presensya ng mga taong anino. Nung madagdagan daw yung space ng mall, nagpa-bless ulit yung mismong may-ari. Dinamay na raw lahat ng palapag kasi nakarating din pala sa kanya yung kwento ng mga sikyo tungkol sa taong itim na nakikita nila tuwing gabi. Simula nun, ay nawala na raw yung mga taong itim. Hindi na bumalik pa. Sabi ng mga sikyo, kahit papaano raw, ay na-miss din nila yung presensya ng mga taong itim dun sa mall na yon. Naging boring na raw tuloy yung shift nila tuwing gabi. Kung nakakatakot na experience lang naman, sa tingin ko, wala nang tatalo sa mga nasaksihan ko sa banyo ng isang mall dito sa amin. Faye na lang po ang itawag niyo sa akin. 26 na ako ngayon. May boyfriend na fan din ng channel na to. Sabi nga niya sa akin, siya raw talaga ang gustong mag-submit ng kwento dito. Kaso busy pa siya ngayon, so naisip ko, ako na muna. Umaga pa lang talaga, alam ko nang magiging masama ang timpla ng tiyan ko. Hindi ko kasi alam na yung agahan pala na kinain ko sa bahay, yung tirang ulam pala nila nung nagdaang gabi pa. Di kasi ako naghapunan sa bahay, kaya hindi ko alam. Nagmamadali lang ako nun. Nang nasa jeep na ako, saka ko lang naramdaman yung sensitibong tiyan ko. May imimit akong client sa mall. Mabuti na lang talaga at napaaga yung punta ko doon. Pagpasok sa mall, diretso agad ako sa banyo. Walang katao-tao. Nailabas ko naman lahat ng dapat ilabas. Nagugas ako ng kamay sa lababo. Ngayon eto na yung nakakatakot na part. Kasi yung pinto ng banyo, may chime siya. So ibig sabihin, kung sakaling may papasok habang nasa loob ng cubicle, dapat rinig ko yung chimes na tumunog. Pati yung yapak nila sa tiles. Kaso wala naman akong narinig. So nagtaka ko nang makita ko sa salamin na doon sa dulong cubicle ay may paa ng kung sino. Nung papasok ako, wala yun. Sigurado ko kasi chinek ko talaga bago ko tumae. Ang weird pa kasi walang suot na sandals o kahit anong tsinelas yung paa. Palabas na sana ako. Kaso narinig ko naman na umiiyak yung babaeng nandun sa dulong cubicle. Hindi ako natakot nung una. Inisip ko, baka kaya umiiyak yung babae ay dahil may mabigat siyang problema. Naalala ko tuloy nun yung napabalita na sumubok na maglaslas sa banyo. Dahil doon, hindi muna ako lumabas. Nilapitan ko yung cubicle ng umiiyak na babae. Naisip kong kausapin yung babae. Kasi baka kailangan lang nito ng kung sino na magko-comfort sa kanya. Tinanong ko siya kung okay lang ba siya. Kung anong ginagawa niya dun sa banyo. Walang sagot. Iyak lang. Saka ko naman napansin na hindi lang iyak ng babae yung nadidinig ko. Meron pang isa. Pambatang iyak. May kasama siyang bata dun sa loob. Nadagdagan yung pangamba ko dun sa babae. Sabi ko, kumusta yung baby niya? Wala talagang sagot. Pagtingin ko sa sahig, may kulay pulang likido na umaagos sa pagitan ng mga tiles. Dugo. Sumagad na talaga yung pag-aalala ko nun. Kung ano-ano nang pumapasok sa isip ko na ginagawa ng babae doon sa baby niya. Sabi ko sa sarili ko, bahala na. Itinulak ko yung pinto at bala ko sanang agawin yung baby sa kanya. Kung sakali man na pinapatay niya yung sarili niyang anak. Pero hindi. Nasurpresa ako sa nakita ko. Multo yung babae at pati na rin yung baby. Alam ko kasi, yung tingin ko, tumatagos sa katawan nila.
Para lang silang usok na hugis tao. Hindi ko napansin yun nung tinitignan ko galing sa salamin kasi malayo. Duguan yung babae. May laslas sa leeg. Yung baby, halatang fetus pa. Pero umiiyak na rin. Ang daming dugo sa kanila. Hindi naman ako nagpanik ng sobrang malala. Basta binilisan ko na lang din yung lakad ko palabas. May nasalubong akong janitor na maglilinis na raw ng banyo. Nakita niya yata sa mukha ko yung takot. Tinanong niya ako kung nakita ko raw ba yung babae. Tumango-tango ako. Sabi niya sa akin, sanay na raw siya sa multo na yon. Dati raw pala kasing may babaeng nanganak ng fetus doon sa banyo na yon. Pinaanak niya raw yung sarili niya doon sa hindi malamang dahilan. Tapos nung makita na patay yung fetus, naglaslas din ito ng sarili niyang leeg. Simula nun, naging haunted na yung banyo na yon. Palagi na raw itong nagpaparamdam. Buti nga raw at hindi siya matatakutin. Successful naman yung naging meeting namin ng client. Bala ko pa sanang gumala after nun. Pero naisip ko, ayoko na munang gumamit ng kahit na anong pampublikong banyo kahit saan. Baka kasi maulit pa yung nangyari dun sa mall na yon. Mapagpalang araw sa inyong lahat mga kapasta. Medyo na-busy ako sa work, kaya ngayong taon na lang ulit nakabalik dito sa channel. Masaya akong malaman na kahit ngayon pa rin pala ay nag-a-upload pa rin ng mga true horror stories. Isa rin sa dahilan kung bakit bumalik ako dito ay dahil gusto ko rin sanang may ibahagi na karanasan na alam kong magugustuhan ng mga listeners. Pwede niyo po akong tawagin sa pangalan kong Dayan. 30 plus na ang edad. May maayos na trabaho pero walang pamilya. 2022, nang maisipan kong manood ng sine kasama ang isa sa mga manliligaw ko. Dapat magkikita kami sa isang fast food restaurant sa mall ng 5 p.m. Pero bigla siyang nag-text sa akin. Hindi raw siya makakapunta. Emergency raw. Naintindihan ko naman. Nalaman ko rin kalaunan na may kapamilya pala siya na tinulungan kasi nadisgrasya sa daan. Anyway, nandun na ako sa mall. At saka may ticket na. So imbes na masayang, sabi ko, papanoorin ko na lang mag-isa. May mga nanonood naman pero hindi ganon karami. Halos wala akong katabing malapit sa inuupuan ko. Di pa nagsisimula ang movie, rinig ko na agad yung maiingay sa likod. Pag nililingon ko naman, wala naman. Naisip ko baka kasama sa sound effects ng movie. Pero hindi eh. Nang biglang may sumipa sa likod ng upuan ko, napamura pa ako. At nagtinginan yung mga tao sa unahan ko. Tumayo ako agad. Tumingin sa likod. Walang tao. Walang kahit na sino. May nantitrip sa akin. Yun ang naisip ko. Pero sino naman? Imposibleng hindi ko mapansin kung may tao, kahit na madilim. Maliban na lang kung invisible sila. Sabi ko, hayaan na lang muna. Bumalik ako sa panunood. Pero inaabangan ko nang maulit yung pagsipa sa upuan ko. Hindi yun nangyari. Kasi imbis na magulat sa sipa, nagulat ako nang may daliring humawak sa paa ko, galing sa likod ng upuan. Sobrang lamig. Parang kamay na kakatapos lang humawak ng yelo. Itinaas ko yung paa ko. Tumingin sa likod. Wala. Meron ulit humawak sa akin. Pero sa liig ko naman naramdaman yun. Tumayo na ako. Pilit hinahanap ang kung sino mang gumagawa nun. Pero wala talaga akong mahanap. Doon na pumasok sa isip ko ang posibilidad na
maaaring multo yung nakikipaglaro sa akin. Dati ko na rin narinig sa isang kakilala ang tungkol sa multo sa sinehan na nakita niya. Nagmamadali akong lumabas doon. Pinagtitinginan ako ng mga tao, pero wala akong pake. Nang makauwi sa bahay, sinalubong ako ni Mama. Patalikod na sana siya noon. Nang tignan niya ako ulit, may sinisipat siya sa leeg ko. May pantal raw. Tinignan ko sa salamin. Totoo nga, pantal na hugis daliri ng bata. At ayun na, ikinuwento ko kay Mama yung nangyari sa sinihan. Tama raw yun na umalis na ako. Kasi malamang ay mga multo raw yung nangtitrip sa akin. Napansin siguro nila na mag-isa ako, kaya ako ang napili nilang pagtripan. Sabi ni Mama, magpahinga lang daw ako. Mawawala naman daw yung pantal na yon. Ilang linggo ang lumipas. Nakapunta ulit ako doon sa mall na yon. Nakausap ko yung isa sa mga empleyado doon na alam kong matagal nang nagtatrabaho sa sinihan. Lagi ko kasi siyang nakikita na nagwawalis noon pa, kaya alam ko. Mabait naman si Ate Freya. Yun ang pakilala niya. Sabi niya, takot daw siya doon sa loob ng sinihan kapag sarado na at kailangang maglinis. Ayaw na ayaw niyang maglilinis ng mag-isa doon kasi may mga invisible raw na multong bata ang mahilig mantrip sa kanya. Mas mabuti raw kung dalawa silang magkasama. Medyo nahihiya raw kasi yung mga multo kapag dalawa o higit pa ang magkasama. Matagal na raw yung mga multo na yon. Sabi ng boss nila, hayaan lang daw dahil parang lucky charm din daw sa negosyo ang mga ganon. Siguro yung lupa na tinayuan ng mall dating nasunog na squatters area, kaya ganon. Yun ang nangyari. Nakakalungkot nga eh. Sunod na beses na nakapanood ako sa sinihan na yun, walang nagparamdam. Totoo nga yung sinabi ni Ate Freya na mga mag-isang tao lang ang pinagtitiripan nila.